Hello mga higala, kaka-out lang ng beshi nyo galing sa trabaho. At dahil rest din ng beshi nyo, may rides kami na mga ka-team joyride ko papuntang Bulacan. Umulan man o umaraw, tuloy na tuloy ang gala ng beshi nyo kahit wala pang tulog. Sobrang lakas ng ulan bago kami umalis dito sa bahay. Kaya kung papansin nyo, kami lang ni Mulag ang naka-raincoat. At dahil hindi masyadong malakas ang ulan bago kami umalis ng Laguna, nag-change outfit na nga kami ni Mulag. Gawa ng pinagpapawisan kami kahit na naambon at walang araw. Siyempre, bago kami bumiyahe, dumaan muna sa gasoline station ang beshi nyo para magpo-full tank para dire-diretso ang magiging biyahe namin. Mahirap pa naman pag sa Maynila ka pa maaabutan ng aberya. Kaso, dito pa lang sa gasoline station, nagkaroon na agad ng aberya ang beshi nyo. Paano naman kasi, habang nagpapa-full tank ako ng gas, biglang umapaw yung gasolina sa baby ko. Nabuhusan ng langis hanggang sa pinakailalim ng motor, pati makina. Kaya nababahala ako, baka kasi may mangyari. Kung sakali, malayo-layo pa naman ang magiging biyahe namin. Kaya sabi ni kuya, buhusan na lang ng tubig para mawala yung langis. Kaya binuhusan namin. Pagkatapos naming nabuhusan ng tubig ang baby ko, pinaandar ko na ang motor. Pagkaandar ko sa motor, biglang may umusok. Kaya napagdesisyonan ni kuya na ipakarwash na lang para sigurado na walang magiging aberya na mangyayari. Hindi ko na nakuhanan ang buong detalye. Bangag na kasi ang beshi nyo. Kaya habang pinapakarwash ko, pinapa-double check ko na din kay kuya ang brake para maging safe na safe sa biyahe. Dahil sa pangyayaring di inaasahan, nalit tuloy ang alis namin dito sa Laguna. Inabot na kami ng tanghali. At dahil okay na ang baby ko, the show must go on. Wow! Charing! Samahan nyo kaming mag-explore sa Manila para kunwari at kasama kita hanggang sa makarating kami sa Bulacan. Charing! Kaka-explore namin sa Maynila, niligaw na pala kami ni Google Map. Legit na road trip in Manila ang beshi nyo. Kaka-explore namin sa buong Maynila. Inabutan na kami ng ulan sa may Baklaran, papuntang MOA. Mali ang naging way namin dyan mga kameta. Kaya tumabi muna kami sa bakanteng lote na pwede mag-park ang mga motorsiklo para makapagsuot kami ng mga kapote namin para in case lumakas man ang ulan, hindi mababasa ang beshi nyo. Wala pa naman kaming tulog. At dahil niligaw nga kami ni Google Map, naghanap kami ng alternative route mga kameta kasi bawal mag-U-turn. Pag sinundan mo kasi ang way ng normal route mo, babalik ka ulit sa way mo. Kung baga, iikot-ikot ka pa mga kameta. Mas hassle yun, lalo na pag dito sa Maynila, gawa ng traffic at mga traffic lights. Nang dahil kay Google Map, nalaman ko tuloy kung saan banda ang location ng Star City. Sa likod lang pala ng Cultural Center. Hindi ko talaga alam. Palagi ako pabalik-balik sa Maynila pero di ko talaga alam saan banda location niya. May naidulot din pala ang pagkaligaw namin sa Google Map. Pagdating namin dito sa flyover ng Nabotas mga kameta, ang baha na. Buti na lang, hindi kami sa EDSA dumaan. When it's raining in Manila, bakit bumabaha agad? Buti na lang, hindi kami sa EDSA dumaan. Ang hirap talaga sa Maynila kapag umuulan. Sobrang lakas ng ulan dito sa Maynila mga kameta, kaya basang sisiw na dyan ang beshi nyo. Hindi ko nakabisado ang lugar na to mga kameta, kaya samahan niyo pa rin ako sa magiging adventure ko kahit na ulan. Charing! Kinabahan ako sa part na to mga kameta. Akala ko may checkpoint kasi ang daming nakaparadang motorsiklo sa gilid. Yun pala ay mga natirikan ng makina dahil nilusong ang baha. Dito to sa Valenzuela. Grabe ang naging showbiz happening namin dito mga kameta. Na-stranded lang naman kami pero di ko alam kung ilang oras, minuto at segundo. Nakatulog na kasi dyan ang beshi nyo. Lagpas tuhod na ang baha dito mga kameta. Dito yan sa MacArthur Highway sa Valenzuela. Kaya naghanap na lang ulit kami ng alternative route. Hindi na kami nagmalakas na sumulong sa baha. Kawawa naman ang bebe ko. Charing! Pagka-exit nga namin sa Valenzuela, malapit na tayo sa exciting part mga kameta. At malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Kung mapapansin nyo ang malalaking haligi na yan, LRT yan mga kameta. Hanggang Pabulacan na yan. Easy na ang mag-commute kapag natapos yan. Pagdating namin dito sa boundary ng Bulacan, wala nang ulan mga kameta. Kaya nag-stop over muna kami sa pag-exit namin sa Valenzuela bago mag-NLEX 1. Balagtas Malolos Bulacan, una naming nadaanan.
Medyo creepy ang kalsada dito sa Bulacan mga kameta. Wala na akong maisip na sasabihin dito mga kameta. Kaya panoorin nyo na lang. Isa-isip at tandaan ang magkakasunod na barangay na madadaanan namin dito sa Bulacan. Para kung sakaling magkukumute kayo papunta dito sa Bulacan, hindi na kayo maliligaw. Magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung magkakasunod-sunod na barangay. Let's do this! Ay, sablay! Hindi ko na pala maiisa-isa ang barangay na nadaanan namin mga kameta. Kasi andito na pala agad kami sa boundary papuntang Hagunoy. Papasok ang papuntang Hagunoy mga kameta. Kaya dito pa lang sa barangay Paumbon, napapaligiran na ng dagat. Taga Hagunoy, Bulacan. Nakatira ang katrabaho naming si Jem. Kaya kami napadpad dito ay para lang ma-birthday. Charing! May imamartis lang ako mga kameta. Ikaw ba ay fans ni Jen Bilog kagaya ko? Kung nakita mo sa vlog niya yung manukan na ito ba yon? Correct me if I'm wrong. Charing! At ito pa, yung tulay na binantayan ni Jen Bilog nung time na may bagyo. Taga dito ba siya? Ang sabi daw kasi, taga Malolos daw siya. Naka-follow ako sa kanya, pero hindi ko alam kung saan siya sa Bulacan. Ginabi na nga ng dating ang mga beshi nyo. Pagkatapos naming maiayos ng park ng mga bebe namin, nag-ayos na kami ng mga gamit para makapagbihis na dahil nabasa kami sa ulan. Maliligo sana kami sa Jed's dyan mga kameta, yung pinakamalaking pool sa buong Asia. Kaya madami din kaming damit na dala. Kaso, hindi na matutuloy kasi gabi na kami nakarating dito sa Bulacan. Wala pa akong tulog. 24 oras na. Tibay! Wow! Charing! Pagkatapos namin mag-ayos ng mga gamit at nakapagbihis, ako bibigyan mo. Happy birthday to you! Inihanda na ang pagkain para kami daw ay makakain na. Maraming salamat po sa De La Cruz family sa mainit na pagtanggap po sa amin sa inyong tahanan. At maraming salamat po sa masarap na pagkain. May seafoods pa. Ngiting tagumpay yarn. Ma-overload na naman sa kabusugan ang damulag ko for today's video. Dapat bibili kami ng cake dyan mga kameta para may pang-presents naman kami sa birthday ni Jem. Kaso, hindi namin alam kung saan kami bibili ng cake. Hindi pa kasi namin alam dito sa Bulacan. First time din kasi namin dito nakapunta. Wala din kami nakita o nadaanan na mga bilihan ng cake. Ang sarap tumambay dito mga kameta, lalo na paghapon hanggang paggabi. Napaka-presko ng hangin. Dagat na kasi ang matatanaw mo dyan. Pagkatapos namin kumain dyan mga kameta, ay natulog na ako. Antok na kasi ang beshi nyo. Pero sila nagiinuman pa. Pero isang bote lang. Pampaantok. Yun lang. Bye-bye! Thank you for watching. Follow for more!